Kung mapapansin yung mga kabilabs, never pa ako nagkaroon ng ganitong video na question and answer sa mga OFW dito sa UK. I used to do that in Israel. Kasi sa Israel kasi parang napakadali nilang i-reach out. Dito kasi parang mahirap kasi makakaiba yung day off. Ang lalayo ng lugar. 8 hours po kasi yung layo nito. Grabe. Talagang dinayo ko pa siya. Hello everyone. Good evening po sa inyo lahat. Evening po, kamusta po kayo mga kabilabs? So, nandito po tayo ngayon sa Scotland mga kabilabs. And meron po tayong na-meet na isa ding vlogger po. And isa po siyang doktor. Hello So, po. very rare po tayo makahanap ng isang doktor. And would you mind if I ask you about your life here in the UK? Paano nagsimula? Dito natin malalaman kung ano yung mga pinagdaanan niya bilang, I will introduce you now, si Doc Win. Hello po mga kabilabs. Thankful po ako kay Miss Emily na na-invite niya po ako dito sa vlog niya. Actually, first interview ko yata to. Kasi sa mga interview ko sa pagiging doktor, ito yung first parang interview ko sa pagiging YouTuber, small time YouTuber. Mukha kasi siyang bata pa. O bata. 'Di ba? Yung wife mo nandito rin Opo. siya, 'di ba? So na-meet ko po siya sa kakahanap ko ng vlogger dito sa Scotland. Very active po kasi siya sa buhay niya dito, and bilang vlogger kasi yun yung mas prefer kong panoorin, yung about sa normal life as OFW. From Aklan po ako, Kalibo Aklan, from the Philippines po. Nag-aral po ako ng elementary, high school sa Aklan. Tapos nag-college po ako sa Cebu. So before po mag-medicine proper, kailangan po ng pre-medical course. So sa akin po, Miss Emily, nag-nursing po ako. So nursing po yung yung pre-medicine degree ko. Tapos nurse din ako sa Pilipinas. Pero hindi na ako nag-practice sa Philippines bilang isang nurse. Tapos nag-proceed na lang ako po sa pagiging doktor po afterwards doon sa Philippines. May sasabihin daw. Sorry. Okay. I will cut it. Don't worry. Sorry na cut. Okay lang po. Sumulpot yung waitress eh. Oo. Pero kakain-kain ako. Sige po. So anyway, so nag-nursing ako initially. Yun yung pre-medical degree ko, 4-year course. Tapos nag-board exam din ako sa nursing. Pumasa naman ako. Pero hindi na ako nag-practice bilang isang nurse. Tapos nag-proceed kagad ako sa... So after kong mag-nursing, nag-proceed ako ng medicine sa Cebu din. So yung medicine proper is 4 years. Medyo mahirap talaga po ang pagdodoktor. Hindi ko alam kung paano ko na-survive po yung pagiging doktor. Sa totoo lang, average lang po ako, Miss Emily. Sa totoo lang. Pero talaga, I think hard work lang talaga yung puhunan ko at saka patience sa pag-aaral. At syempre, gusto ko rin na pasahin yung parents ko kasi pinag-aaral nila ako sa pagiging doktor. So napaka-thankful ko na napag-aaral nila ako sa pagiging doktor. So thankfully, natapos ko naman yung medicine degree ko. After nyan, after ng medicine, may 1 year na postgraduate internship po. Sa Philippines ko din ginawa yun. Tapos after ng postgraduate internship, kumuha kami ng board exam sa pagiging doktor. Pumasa din po ako. First time? Opo, isa lang po. So isa lang po, isa sa nursing, once lang din po ako nag-take. Thankfully po. Galing ni Lord. Sakto lang po. Para sa'yo talaga. Opo. So, after pumasa ng board ng medicine, magde-decide po kami kung ano pong specialty kukunin namin. Is either surgery, OB-GYN, pediatrics, psychiatry, mga ganun. So, actually, nung graduate ako ng medicine, talagang wala akong idea kung ano yung gusto kong kunin po na specialization. Pero parang may nagsabi po sa akin na yung ugali ko daw, pwede daw pang pedia sa mga bata. So, malumanay siya. Malumanay. Hindi ko alam kung totoo po ba. So, yun po. Nagpedya na lang po ako kasi I think okay na yung pedya sa akin nung nasa school at saka nag-intern pa po ako. So, nagpedya po ako sa Cebu din, sa Chonghua Hospital. So, 3 years yung pediatric training sa Philippines ng pediatric. So, natapos ko rin. After noon, may 2 exam na naman po para maging certified po na pediatrician sa Pilipinas. So natapos ko rin po yun na exam. So certified po ako na pedia sa Pilipinas. Since si Mrs. po, nagkakilala na po kami since nursing school pa. Okay. So alam niyo naman po yung mga nurse, di ba? Lumalabas na sa bansa. Hindi naman sila nagsistay ng matagal sa Philippines. Yeah.
So alam ko na po na since naging boyfriend-girlfriend kami ng nursing, most likely talagang mangingibang bansa kami eventually. Mostly naman. Kasi hindi man siya talaga sa ibang bansa. Yun yung reality. So yun po, Na-practice mo ba yung pagiging doktor? sa Philippines, opo. Opo. For how long? So after ng pedia ko po, nakapag-work ako ng almost 2 years sa Philippines bilang Okay. pediatric Tagal din. consultant. Matagal din. 1 year mahigit po. Hindi po umabot ng 2 years. Oo. Tapos yun nga, kasi si Mrs. na lang gusto niya mag-abroad, dumating yung opportunity na magtrabaho po sa American Samoa. Hindi ko alam kung familiar po ba kayo dyan, Miss Emily, kung saan po ba yan? Alam niyo po ba yan kung saan yung lugar na yan? Hindi. Oo. Isa po yung maliit na US territory, malapit po sa Fiji, at saka sa New Zealand. So nandun kami the whole pandemic, 2019 to 2022. Okay. So nag-work doon si Mrs. bilang isang nurse, tapos ako po bilang isang pediatrician doon sa American Samoa. Tapos nag-decide kaming lumabas, mag-cross country. After namin ma-weigh yung mga pros and cons kung saan kami lilipat, inisip namin initially Australia. After namin 3 years doon sa American Samoa, nag-decide kaming lumipat ng ibang bansa. Sorry to interrupt you. What do you mean American MOA? American Samoa. Samoa. Oo, S-A-M-O-A. Isa siyang US territory. Parang siyang Guam at saka Saipan po. Okay. Mga US Okay. So you're not first time naman. OFW, hindi po. Oo. Yun yung first aming OFW na Oo. experience ni Mrs. No. Nag-decide kami lumipat ng UK kasi I think maganda yung opportunity dito bilang isang doctor at isang nurse. Kaya napunta po kami dito. Okay. Nag-exam ulit na marami. English exam, Oo. tapos yung dalawang All parang in all. licensing exam nila dito na yung PLAB 2. PLAB 1 at saka PLAB 2. So natapos ko po yun last year. At nagtatrabaho na po ako bilang isang doktor. Tapos si Mrs. siya po yung may working visa. Tapos naka-dependent visa po ako. So si YP mo po, siya po yung main Opo. applicant po papunta dito. So you're the dependent. Dependent po ako. Okay. So, bilang dependent, gaano kahirap yung pag-a-apply bilang doktor? Ay, nako. Hindi mo yata nagamit agad na maging doktor, no? Parang Opo. nagtrabaho ka pa ng iba? Opo. So, dahil tinatapos ko po yung exam ko, tapos yung 3 exam, tinapos ko pa habang nandito ako. So, when tinatapos ko yun, tapos marami kasi mga registration pa, at saka inabot ako ng maraming application po, mga more than 40 na job application in the span of 4 months na pag-apply ko. So, nung pumasa ako ng exam dito, nag-apply kagad ako. Tapos mga 40 plus yung in-applyan ko. Isang interview lang yung nakuha ko, which is itong job ko dito sa Scotland. Scotland talaga yung binigay ni Lord sa inyo. Kaya yun, tinanggap ko na lang po na dito ako sa Scotland. Pero, before kayo mag-UK, meron na kayo naiisip na, ay, maganda dito sa England or maganda sa Wales, Northern Ireland, Magandang Scotland? question po yan. Diba si Mrs. po yung may working visa. So marami siyang options, parang I think may Scotland din nung time na yon, may London, tapos may may parts din po ng England, parang may Southampton nga din po nung time na yun na option. Yung pinili po namin, yung pinakamainit na part ng UK, kahit hindi naman po mainit, kahit umabot kami doon sa Exeter. Yun po yung main reason. At saka gusto din namin yung madaling intindihin yung English po na accent, sa totoo lang. Yun yung sinerch niya. Hindi yung cost of living. Hindi yung cost of living. Actually, cost of living na kasi hindi namin consider yung London. Yun po. Very expensive kasi talaga yung London. Before po ako nag-doktor, nag-work po ako bilang isang nursery support worker. So hindi po yun isang doktor na job. Yung para po nasa daycare po. Daycare po ba yung term nun? Yung mga toddler po. Na parang inaalagaan namin. Nagsa-storytelling, naglalaro kami. So hindi nagsa-food. siya hindi siya sa hospital or hospital din? Para siyang nursery ng hospital. NHS nursery po. At least, diba? Oo. Kasi nandun ka na parang stepping stone na yun. At Opo. magandang din siya, experience. Opo. Sinadya ko po yun kasi gusto ko pong if ever na maging doktor na ako, parang madali na lang yung pakikipag-usap sa mga bata. Oo. Kasi ibang culture di ba? Iba po, iba-iba. Galing na kasi kayo sa ibang bansa. So, alam niyo na yung feeling na Opo. talagang mag-a-adjust ka muna. So, bilang pagdating dito sa UK, nahirapan ba kayo sa transition? Life transition? Sa culture? Sa language? May mga challenges po talaga. Kasi initially parang nagdadalawang isip pa ako kung
kaya ko pang magtrabaho bilang hindi isang doktor. Kasi first time ko po magtrabaho na hindi ako doktor. So parang syempre parang mahirap sa akin na magtrabaho bilang hindi isang doktor kasi wala pa ako experience na magtrabaho na bilang other jobs. Pero talagang sinabi ko sa sarili ko na matatapos ko tong exam ko, eventually maging doctor din ako sa UK. So I think yung period na yun ng life ko pang alam ko na ano lang to, parang stepping stone temporary lang. Tara pinursige ko na maging doktor ako kahit na pero don't get me wrong, Miss Emily, masaya naman po ako doon sa experience ko na yun na nagtrabaho po ako bilang isang nursery support worker. Marami po ako natutunan actually. As of the moment, gaano na kayo katagal nga pala dito? Nasabi mo ba? Hindi na. Hindi pa po. 2 years mahigit na. So dumating sila ng 2023 din. 2023. Si Mrs. January, ako March po. Okay. So dumating po ako ng April. Magkalapit lang. Si wife po niya ay January. Saan kayo una nagtrabaho? Sa Exeter? Sa Exeter po. Doon po ako nag-work as nursery support worker. Tapos si Mrs. doon din siya nag-nurse po. Actually nandun pa siya. Pero lilipat na po siya dito this month. At the end of this month. Hopefully. Ang galing! Pero I think yung advantage po kasi naka-dependent visa ako. So aside sa experience ko sa Philippines na may ano na po ako natapos na pediatric training doon. Tapos may dependent visa na ako. So parang mas madali na lang po kasi I think chine-check din ng hospital or ng trust na kailangan pa ba to ng sponsorship or kailangan pa ba to ng So mas mahirap pala pagka ikaw yung principal. Kasi marami akong kasabayan ng mga Pilipino din po, Miss Emily, nung time na yon. Hanggang ngayon, hindi pa sila nakapag-work. I think yung main issue is yung COS nga po. Yung sponsorship. Especially now na medyo critical. Yung malungkot. hindi sila nagpo-provide ngayon ng sponsorship kahit sa aming mga carer. Nagkaroon po ba? So nung nagkaroon ka ng opportunity dito, kamusta naman? Sa hospital ka ngayon, di ba? Opo. NHS pa rin siya? NHS po na hospital. Bali District Hospital po siya. Sister hospital po siya ng main hospital dito sa Edinburgh. Bali yung hospital ko po ay nasa outskirt ng Edinburgh po. So paano yung transition na, magagamit ko na, doktor na ako ngayon? Masaya po, masaya. Thankful po kasi matagal namin to pinagdasal. Nung una nga pagdating ko dito, parang hindi ko naisip na maging doktor ba talaga ako dito. Parang medyo marami pa akong questions na kaya ba talaga to, mapapasa ko ba talaga to, makapag-work ba talaga ako. Tapos ito na po, nandito na po ako. Kaya masaya po na nakapag-work na po. Struggle po. Struggle po talaga yung first months ko sa job. Ano yung challenges bilang doktor? Marami po Is it the language? Aside Kasi po dyan. Scottish kasi hindi dahil sa sa marunong naman tayo mag-English, kaya lang minsan yung accent. Iba talaga yung Lalo na accent pag po. Scottish. Madugo. Oo. Nosebleed. What did he say? He said an edge is an edge. He only chopped it down because it supported his view. What's Reaper moaning about? Kahit kung bago ka pa sa isang lugar, talagang maninibago ka sa sa mga accent nila. Lalong-lalo na yung mga medyo matatanda. Oo. So mas ma-accent sila. Pero yung mga medyo bata po na parents po ng pasyente ko, medyo neutral naman yung accent nila. But yung medyo matatanda, like mga lolo, mga lola ng pasyente ko, talagang madugo yung accent po nila. Pero initially nga po, talagang sabi ko, parang maiiyak po ako every time umuwi ako ng bahay kasi talagang hindi ko maintindihan yung pinagsasabi nila. Pero I think eventually parang nahahasa na yung tenga ko sa pakikinig. Gaano ka na po pala katagal from now na November 2 ngayon? 10 months na po. 10 months na. Almost 1 year na. Opo. So are you permanent na? Good question po yan. Hinihintay ko pa. Baka next week po darating yung contract ko na baka permanent po ibigay. Okay. So parang, kumbaga sa ating provisionary? You're under provisionary, ganyan? Parang 1-year contract lang po. Tapos it depends po sa performance mo at kung kinakailangan ka pa ba ng hospital, kung i-extend ka nila. So hopefully next week may contract na po. Alright. Ooh. Wow. Expensive. Then that is the garlic bread. And then that is the fish and chips for yourself. Great. It's a I think that's huge... plenty. Anything else that I can get for you at the moment? I think that's it. That's fine. Thank you. Yeah, thank you. So ito po yung kinakain namin while vlogging, mga kablabs. Ayan.
Okay, so tapusin na natin yung vlog mga kabilabs. Alam ko medyo late na. And may gagawin pa tayong vlog after this. Tungkol naman sa akin. Wow. Okay, so yung buhay po ni Doc Win, pwede nyo pong makita or mapanood sa kanyang YouTube channel. So, doon sa vlog mo, nakakuha ka ng apartment na 2 bedrooms kasi darating na Opo. si wife. Opo, Si wife this B. month. This month, wow! Goodbye LDR na. Oo, LDR nga pala sila mula nung Nakakatawa lumipat po, ka di ba dito, LDR? ano? Pero sa UK lang po Oo, kami. oo. Nakakatawa po. Kino-question ngayon nasa ako, nag-abroad pa sila. Kung LDR lang din. Kaya nga. Tapos kinunto. Pinapanood namin ng hubby ko, yung vlog niya. Nakikinuod din siya. Sana ma-meet mo siya one day. Hopefully po. So, paano kung hindi ka pala ni-renew? Magandang question po eh. Ang galing niyo po mag-question. Di ba next month na po may expire yung contract ko, December 17. Actually, wala akong plan B. Wala pa. Hindi ako nag-apply po sa ibang hospital po. Ideally po, dapat po kayong mag-apply sana. So yun nga po, hindi pa ako nag-apply. Ideally po, mag-apply po ako ng job na sana. Kasi nga next month na mag-expire yung contract ko. Pero umaasa po ako na may extend ako. Parang minsan kasi kahit hindi pa nila sinasabi, parang mararamdaman mo naman na i-extend ka nila kahit pa paano. Mahirap kasi yung gagawa ka na ng move nang hindi mo pa naman alam. Di ba? Opo. Baka masayang yung opportunity Opo. or masayang yung effort. Opo. Di ba? So, I think pinakalimdaman waiting ko lang. Pero I think may extend naman po ako. Sana po. Siyempre, think positive, di ba? Is either Thank you so po may extend po ako or may bigyan ng permanent contract. So, hopefully next week may balita na po. Balitaan mo kami ha. Oo. Siguro bago natin palabas to, Oo. itong vlog, malalaman nyo na. Pwede, Balitaan mo ko. pwede. Sige po. Chat mo kita. Next week po daw yung parang i-email sa akin or makikipag-usap yung Ay, boss grabe. Pag-break kita. ko. Thank you po. Sama ko sa prayer ko. So, anong masasabi mo bilang mag-1 year ka na dito sa Scotland? Maganda po. Kaya sa England? Maganda yung Scotland. Hindi po sa magiging bias. Alam ko taga England po kayo. Pero, Kahit naman ako, gusto ko talaga dito. maganda dito. I think yung pangit lang is malamig at saka yung accent. Pero matutunan mo namang maging masasanay ka sa lamig, masasanay ka rin sa accent nila. Pero I think extra mabait yung tao dito sa tingin ko. Oh. Tapos libre po yung gamot. Libre yung tubig. Yeah. Libre yung uni ng mga anak. Yeah. Yun. Kuha mo. Yun po. Kuha mo. At saka maganda po yung scenery dito. May mix ng city po at saka mga nature po, mga mountain. Oo. So, aside from this vlog, meron pa tayong ilalabas na vlog. Bakit nagustuhan ko ang Scotland din? Bakit binabalikan ko siya? Kasi hindi lang ito yung first time ko, mga kabilabs. Sobrang na-inlove ako dito. Okay, alam niyo ba mga kabilabs, share ko lang sa inyo sa lahat na napuntahan kong lugar dito sa UK. Ito ang pinaka-favorite ko sa lahat, itong Edinburgh. Alam niyo na kung bakit ako bumalik dito kasi talaga na-inlove talaga ako sa lugar na ito. Hindi ko alam, parang meron siyang mahika na pagka nandito ka kasi parang nasa dalawang mundo ka. At gustong gusto ko yung structure ng mga lugar, yung mga architecture nila. Na-preserve kasi nila yung luma. So, para nasa modern at lumang mundo ka. Actually, hindi lang ako. Kahit yung mag-ama ko, tatanungin mo sila kung saan nila na-enjoy. Kasi inikot namin sa kami ng Scotland, Wales, Northern Ireland. Tsaka nakatira kami sa England. Kasi ang United Kingdom po kasi binubuo siya ng 4 na bansa. Yun, yung nasabi ko nga po, yung Scotland, Wales, Northern Ireland, at England. So, inikot namin yun. And kung tatanungin nyo kami, mas gusto, na-inlove kami dito sa Scotland. Kasi mahilig kami sa nature, tsaka very unique. Maganda yung mga po. buildings. Pre-reserve kasi nila talaga yung architectural nila. Pre-reserve nila. Hindi nila, lumang-luma na, pero hindi nila, tinibag para pagandahin, maging modern. So, dun siya naging unique. Opo. Kasi pre-reserve nila yung mga buildings nila. Tapos may mga beach din po dito. Pero syempre malamig po. Maraming mga beach din po dito na katulad po ng mga Cornwall po Oo. sa England. Hindi ko pa napupuntahan.
pinaka nagustuhan namin dito yung Highland. Yung sa snow. Nakapunta na po ba kayo? Oo. Oh. Kasi di ba kalimutan ng mag-ama ko. Kasi first time nila makita ng snow. Wow. Mag-enjoy sila kahit nangatal na sila. Winter po ba kayo pumunta ng Highlands? Oo, Feb. No. Birthday yun ng anak ko. Yun yung kauna-unahan namin travel. Dinala ko sila sa snow. Oh. Kasi di pa sila nakakita. Di pa ako nakarating ng Highlands. Nandito ka na. Oo. Privilege mo. Privilege na nandito. So, ini-aim mo bang ano? Nagda-drive ka na ba? Kasi nakikita ko sa vlog niya, lagi siya nagbabas. Tapos may one time pa natatawa ako kasi hindi dumating yung bus, no? Oo. Ganun po yung kasi dito, kapag Mahirap. alanganing oras, Mm. kung hindi siya, dumating, mag-aantay ka uli na another schedule. Oo. Iba schedule sila. Totoo po. So, ini-aim mong mag-drive. Hopefully next year po, kung may sense of permanence na po dito sa lugar na ito, baka po magda-driving lesson. Kung narinig ko, mahirap daw po yung driving lesson. Oo, mahirap. Pag susumikapin. Kasi May- mahirap yung mag-commute din. Okay naman mag-commute, pero minsan pa talagang mag-spend ka ng ilang oras kung mamimiss mo yung Para sa akin kasi, dito po kasi sa UK, napaka-importante na nagda-drive ka para madali kang makapunta sa mapupuntahan mo and marami kayong mapupuntahan. Tama po. Necessity ang pagkakaroon ng sasakyan. And nagda-drive ka na ba sa Pinas? Opo. So, madali na para sa'yo. Sana po. Hindi ko alam kung kaya ko pa mag-drive sa left side ng road. Tsaka right-hand Opposite drive. po. Oh, right-hand drive. Oo. Opposite kasi. Napakamahal lang. Duduguin ka lang sa... Napakabigat sa bulsa yung driving lesson. Mahal. Si wife mo, nagda-drive siya. Oo, mas magaling po mag-drive sa akin yun. I think siya pa yung magda-drive dito first kaysa sa akin. mas matapang po yun kaysa sa akin. Strong, very strong Oo. pala siya. Dapat kasi malakas ang loob mo sa Oo. sa kalsada. Nakapag-drive na ba yung mag-ama niyo papunta dito sa Scotland? Or Hindi pa, kasi medyo malayo yan? yung kotse namin nun, hindi siya pang malakasan. Ah, okay. Pero ngayon pwede na. 8 hours po kasi yung layo nito. Grabe. Grabe. Talagang dinayo ko pa siya. Sa work mo ngayon, may mga Filipino ba? Meron po. Surprisingly meron. Doktor, meron po. Nurse, wala akong kasamang nurse na Pilipino. Surprisingly. Doktor, meron po 2. Okay. Matagal na sila dito? Bago din po. Bago din. Bago din. Pero sila po, mga junior doctor. Yung natapos lang ng medical school at saka intern sa Pilipinas, pumunta dito. Okay. Iba sa akin kasi ako, nakatapos ako ng training sa Pilipinas. So parang yung pasok ko dito parang middle grade. Hindi pa ako junior doctor. Wow. Parang kalagitnaan na doktor. Ang galing. Ang galing naman. Would you mind if I ask how much is your salary? Ano po, range ng per annum po 60 to 90. Range po, range. 60 to 90. Pero mga tax po yun, di ba? Oo. Okay. Wow. Hint po, nasa lower band lang po ako kasi kaka-start ko lang. Oo. Pero pataas pa yan eh. Thank you for the info. Open po naman po yun sa website eh. So, Okay, so ano ba yung pinaka main job mo ngayon sa hospital? sa ano po, bale sa, kasi yung pediatrics, diba, hati po yan sa yung medyo matandang older child, tsaka yung mga baby. Oo, So dalawa po, sa baby at saka sa children. So yung mga from neonates hanggang sa older child, hanggang sa teenager po. Oh. Paano yung setup na ganun? Yung parang nasa ward po, tapos yung sa mga neonatal unit, yung mga maliliit na baby, diba, pagkatapos po mga anak, tapos nagkaka-problema yung baby kung kailangan siya i-admit. So, yung mga pedia po yung nagmamanage ng mga Okay. neonates po. Talagang ano na pala? Yung GPP yun po nasa clinic dito. Oo, nasa clinic. Oo. Oo. Hands. So, hospital-based. Hospital-based. Before we end this vlog, bakit mo nga pala sinishare yung ano mo dito? Yung life mo? During pandemic po, parang, di ba, parang bored po lahat ng tao. O lahat nasa social media? Nasa social media for some reason. Tapos parang gusto ko po yung mga nakakatawa na mga medical humor po. Yung parang mga nakakatawa ng mga doctor po na mga jokes, mga ganon. Tapos ginawa ko, napaisip ako, parang gusto kong i-express po yung sarili ko through jokes, kung ano yung na-experience ko, pero indirectly po, parang mga jokes po yung mga pinagagawa ko. Tapos eventually, naisip ko pong mag-share ng mga medical knowledge, about po sa mga pediatric health, mga children's health. So, may iilan po akong mga
video about mga ano po, mga nagti-teach po ako about sa mga ano kalusugan po ng mga bata, mga ganun. Kasi eventually naisip ko na i-share na lang yung buhay ko, yung journey ko bilang isang doktor kasi para maka-inspire na rin po sa mga gustong mag-abroad Oo. na doktor. Kasi alam ko mahirap eh. At alam ko marami din, lately kasi sa Pilipinas, maraming gustong umalis ng Pilipinas. Kasi marami pong mga pangit po na nangyayari. Aside po sa mga corruption, sa mga calamity, kahirapan sa Pilipinas. I think kahit na doktor sa Philippines, akala lang natin na comfortable yung buhay nila. Pero marami sa kanila gusto rin mag-abroad. So, para naisip ko, kaysa magtanong sila sa akin palagi, kung makikita naman nila yung vlog ko, edi sundan na lang nila yung journey namin. Oo. Naisi-share mo pa. Free pa. Free. Ano ba yung purpose mo? Bakit ka nagbablog? So firstly po, gusto ko po i-share yung life ng doktor dito sa UK. At para ma-inspire din yung mga Filipino na doktor or kahit na mga other medical professionals na gusto mga ibang bansa. Gusto kong para ipakita sila na kahit average ka lang, kasi kinukonsider ko yung sarili ko average lang po ako. Kahit average ka lang, kaya mo naman mag-abroad. Mahirap siya, pero kung alam mo yung pupuntahan mo at kung may determination ka, talagang makakamit mo naman yung pangarap mo, kahit mahirap. So, yun, gusto ko lang i-share yung journey ko. Apart from yan po, gusto ko rin mag-share ng mga medical knowledge din po as much as possible. Yun lang po. So, sa mga gusto pong magkaroon ng idea, just reach him out na lang po. And follow his YouTube channel. Opo. Do you have Facebook page? TikTok? Instagram yung sinashare ko lang po eh. Instagram? Oo. Baka kailangan mo ng tuturuan ko siya. Hindi naman ako Sumasagot ako sa lahat ng mga messages sa akin. Kahit na random mga tao na nagtatanong kung paano yung mag-process. Talagang nagre-reply po ako. Kasi gusto ko makatulong. Pinakamadali, TikTok. Pero kailangan kasi, short lang. So, yun yung pag-uusapan po namin mamaya. So, dito na po natin tatapusin ang vlog natin mga kabilabs. And, thank you for watching. Sana po may natutunan po kayo sa vlog na ginawa namin ito. And, thank you so much. Thank you din po, Miss Emily. Galing po siya ng work niya. Binigyan niya talaga tayo ng oras para makipag-meet. Thank So, you. I'm so grateful sa time mo. Thank you din po, Miss Emily. Happy po ako nandito ako po sa vlog ni Miss Emily po. So, ilalagay ko po sa description box yung kanyang YouTube channel para mas madali nyo po siyang puntahan or makita. Thank you. Ayan. Like and subscribe din kay Miss Emily po, as always. Bye po. Thank you po. God bless. Girl, you got me down so bad. I can't say enough. She pull up with that new thing.